Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Sa tuwina'y may nakalaan, handog sa mga anak niya. Walang mali, walang kupas, ang pagmamahal niya. Sa bawat segundo, nakakalinga niya. Ang lahat ng sa kanya'y binigyang karapatan ng buhay, laksama ng bilang sa sanlibutan. Kaya't halina kayo mga minamahal ko, ipatungkol nyo sa Ama ang lahat sa buhay nyo at siyang mangungunat, maghaharing totoo. Buhay po ba ang Diyos? Kung minsan maraming kaganapan sa buhay ng tao na di niya kayang unawain o ipaunawa kahit kaninong kanyang kapwa. Hindi niya kayang liripin baga. Kung minsan may kaganapang gustong-gusto mo, may kaganapang ayaw na ayaw mo, at may kaganapang nakakagalak, nakakalungkot o nakakagalit. At ang buhay ng tao ay sadyang ganyan. May mga kalakip habang nabubuhay ka. Kalakip na nagaganap sa buong panahon ay kay nakikibaka sa sanlibutan. Subalit, anuman ang kaganapang pinahihintulot ng Ama, kung tuwirang siya'y kinikilala at natutupad ang kanyang kalooban, siyang natatanggap ng sinuman. Walang anumang lumbay na mananahan sa kalooban ng sinuman. Walang anumang hinanakit po at galit na maghahari kaninuman. Kundi bagkos ang lahat ay lumilipas. Parang hangin lamang nagdaraan. Parang ulan na kapag nabasa ang lupa, nagputik o naglusak, pag sumikat ang araw ay natitigang at natutuyo na. Ganyan ang buhay, mga minamahal ko. Kung pagtatantuin ng tao ay mahihirapan siya. Kung pakakaisipin at pakakadibdibin, mahihirapan din. Kaya't ano baga ang marapatok din? Ang lahat ng kaganapan sa Ama ilagak sa kanyang hinaingat daing at siya ang tutugon sa lahat ng kailangan. Siya ang pag-ukulan ng pansin at siya ang pagbigyan ng buhay. Sa gayon ang kaloob na bawat araw na nabubuhay ka sa lupang ibabaw, mapapatotohanan niya at mapapakita sa iyong anak niya, tunay na siya'y buhay na buhay. Buhay nga ba ang Ama? Napakahiwaga ng kanyang espiritu, napakadakila ng kanyang kapangyarihan. Kaya't halina mga mahal, inyong pagnilayan ang bawat kaloob niya sa inyong buhay. Huwag kang dumaing sa iyong mga dinaranas. Hirap man, tawirin mo, tahakin mo ang buhay. At sa bawat pagtawid at pagtahak mo, manalig kang may kasama ka. Sapagkat alam mo ang Ama mo'y siyang tunay na sandigan at patnubay. Batid mo na tinura ng Kristo, ako ang pamatok nyo. Ako ang batong walang katibagan.
Kung magkagayon at ang pananampalataya ng tao'y buhay, hindi kaya matitigib ng pag-asa? Hindi kaya matitigib ng ligaya? Hindi kaya makakaahon siya? Putik mang pinagdaanan, pagkatapos nahugasan, di na mababakas, dumikit sa balat niya. At yan ang pawang katotohanan, anuman ang kasalanan ng tao. Kapag pinagsisihan niya at nagbalik loob na totoo, napaparam lahat ito, kinakaligtanan ng Ama. At ikaw na nagbalik loob sa Kanya, tuwirang mapapayapa na, isip at damdamin mo'y di na mababagabag, di na matitigatig, di na mag-aalala. Sapagkat siya nga ang tuwirang pang-unawa ay hawak niya na kapag ibinigay sa iyong anak niyang naghahanap at nasumpungan mo siya, malawak na pang-unawa ang ibabahagi niya. Sa kanya nga ang tuwirang liwanag na walang kamatayan. Kaya't kapag sa kanya ka tumanggap at nanahan, tatanglawan ka buong buhay. Halina, halina mga mahal ko, pagnilayan ang tinuran ko. Ganang pag-iisip tao, pag-aralan man niya ito, saan kaya dakong huhugutin niya at sinong magtuturo sa kanya? Kaya't kung mapagtatanto ninyo at mapagbubulay-bulay, tuwiran niyong masasambit, may totoong nagtuturo sa banal na aral. May tuwirang bumababa upang umangkop sa tao sa lupa. At sa gayon ay mapatotohanang Ama ay kumakalinga at di napaparang magpakailanman sa ibabaw ng kalupaan. Tuwirang patnubay at gabay ay hindi mawawala kanino man, sapagkat siyang tuwirang gabay at patnubay ng bawat nilalang. Ang may pandinig ay nakarinig, sumainyo ang kapayapaan. Alalaumbaga, manahan ka sa piling ng Espiritu niya, at ituturo ang paraan sa lahat ng bawat araw. Na ikaw ay nabubuhay sa sanlibutan, na kailanman ay hindi kanya iiwanan. Nagkaramaniyahan na. Nagkaramaniyahan na. Nagkaramaniyahan na. Sapagkat ang bawat salita ay walang pagkabulang nagaganap, at ang bawat kaganapan maliwanag na patotoo, Diyos Ama ang nagturan. Sa pamamagitan ng kanyang mga anak na ginamit sa lupa, nang dahil sa kanyang pag-ibig, walang puknat, walang pukat ang kanyang pagmamahal. Walang katapusan ang kanyang paghandog at walang hangganan ang kanyang pag-aalay. Habang nabubuhay, mayroon siyang sa iyo'y nakalaan. Anak na tuwirang kanyang minamahal at pinahahalagahan. Kaya't halina, halina mga mahal ko, inyong pakinggan ang mga katagang siya ang pinagmulan. Ama ko, ama ko, ama ko, yamang natipon mo ang mga anak mo sa laksang bilang na ilan ang naririto. Gawin mong marapat na sila'y mabuksan, makaunawang ganap sa iyong kaunawaan bilang kabanalan na nasa mong kanilang kamtan. Matutunan nila ang tamang kaparaanan, maitumpak ang kanilang buhay sa tamang kalooban mo at kagustuhan. Sa gayon, ang mga makikinabang at sa iyo ay tatanggap, tuwirang magpapatotoong ikaw ay buhay na buhay. Nagkaramaniyahanam, nagkaramaniyahanam, nagkaramaniyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Nainip po ba kayo? Kailangan kung magkamisan, o kung madalas man, kayo'y naghihintay. Ano po?
Diyan mo makikita yung taong mapagbata at totoo sa naghihintay. May mga naghihintay na habang naghihintay nililibang ang sarili kahit inip na. Mayroon namang naghihintay na galit na, hindi na makabata, lilisa na. Saan kayo doon? Bahala kayo. Ito naman ang pinasasabi ni Yahweh kay Akas. Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng Sion o sa kaitaasan ng langit. Sumagot si Akas, hindi po ako hihingi, hindi ko susubukin si Yahweh. Kay palad ng taong yaon na hindi nanubok sa Ama. Ilan kaya ang taong hindi siya sinusubukan? Tingnan ko nga kung may Diyos. Bakit kung may Diyos, ba't ganito ang nagiging buhay ko? Bakit kung may Diyos, ba't pinabayaan niyang namatay ang ganitong minamahal ko? Bakit kung may Diyos, bakit nagkukulang ako sa buhay? At bakit kung may Diyos, bakit may pinagpalat ako'y wala? Mga mahal, marami ang tanong ng tao. Subalit hindi niya batid habang nagtatanong siya, naririnig siya ng Ama. At habang naghihinagpis siya, nakikita siya. Paano siya kalulugdan at paano matutuwa sa kanya? Samantalang ni hindi siya nadarama, reklamo siya ng reklamo, ayaw hanapin siya. Subukan kaya ng mga taong ganito'y hanapin siyang tuwiran at kapag nasumpungan, palalayain din naman. Buhay ba ang Ama? Ang wika nga, paano mo mapapatotohanan na ika'y naglingkod ng matapat kung wala kang isinukot pinagbatahan? Paano mo mapapatotohanan ang nakilala mo ang Ama mo ay nabago ka at pinagsumikapan mong baguhin ang hindi dapat sa pananaw niya? Paano mo mapapatotohanan at may pagsisigawan na ikaw ay anak na tapat sa Kanya kung ang ginagawa mo'y hindi pa makatwiran sa Kanyang pananaw at sa Kanyang pandinig? Mga mahal, katotohanan ang tinuturan ko, mapapalad ang nabubuhay na hindi sumubok at di naman din siya sinubukan sa hindi niya kakayanin, sapagkat batid niya ang Ama niyang nagbuhay at bumuhay sa Kanya bilang nilalang ay tunay na makapangyarihan. Ang lahat ay kaya niyang gawin, ang lahat ay kaya niyang ibigay, ang lahat ay batid niya at walang malilihim. Kaya't pakilala kayo sa Kanya. Huwag ang kung anong hindi tamang pag-ugaling marapat na magiging kasalanan lamang. Kung hindi ang tapat at totoo na mapapakilala niyong siya'y Ama ninyo. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal. Mahirap itong tupdin, mahirap itong gawin, mahirap itong pagnasahin, mahirap isabuhay ito. Subalit, kung may espiritong tinanggap kayo at batid niyong nasa inyo, ang lahat ng mahirap para sa inyo, magaan niyang magagawa sa inyong mga tumanggap. Ang may pandinig ay nakarinig, sapagkat ang lahat ng bumuti ay di ganang sa Kanya nagmula at di ganang Kanyang katauhan, kundi ang pagkakabuti at pagiging mabuti niya may pinagmulan na Ama na tanging siyang may batid sa Kanyang pinagbago at pagbabagong lubos. Bilang anak niyang sa Kanya'y nakakilala, kumilala at tumanggap bilang Ama ng lahat. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay po ba ang Diyos? Tuloy po natin. Sinabi ni Isaias, pakinggan mo sambahayan ni David. Kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao? Na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot. Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki. At ito'y tatawaging Emmanuel. Ang kakanin niya ay gatas at pulot.
pag siya'y marunong ng umiwas sa masama at gumawa ng mabuti. Sapagkat bago matuto ang bata na umiwas sa masama at gumawa ng mabuti, ang lupain ng mga haring kinatatakutan mo ay magiging ilang. Ang bayan mo at ang sambahayan ng iyong ama ay ipasasakop niya sa hari ng Assyria. Pagdaranasin ka nito ng paghihirap na kailan may hindi naranasan mula nang tumiwalag sa Huda ang Israel. Sa panahon ding iyon, tatawagin ni Yahweh ang mga langaw sa dulo ng ilog ng Nilo at ang mga pukyutan sa Syria. Darating ang mga ito at maninirahan sa matatarik na bangin, sa mga siwang ng malalaking bato, sa mga dawagan at pastulan. Sa araw na yaon, ang Panginoon ay uupa ng pang-ahit mula sa kabila ng ilog Euphrates. Ang hari ng Assyria ay kanyang aahitin ang buhok sa ulo, ang balahibo na binti sa binti at pati ang balbas. Sa araw na yaon, ang bawat tao ay mag-aalaga ng isang dumalagang baka at 2 tupa. Sa dami ng gatas na makukuha, ang lahat ng natira sa lupain ay mabubuhay sa gatas at pulot. Sa panahong yaon, ang ubas ay may 1,000 punong ubas na nagkakahalaga ng 1,000 salaping pilak at magiging dawagan at tinikan. May dalang busog at pana ang papasok doon, sapagkat ang buong lupain ay magiging parang gubat. Wala nang pupuntang may dalang asarol sa kaburulan na dating tinatamnan. Pagpapastulan na lamang iyon ng mga baka at tupa. Sinabi sa akin ni Yahweh, kumuha ka ng isang malapad na tapyas na bato at isulat mo ito sa malaking titik. Kung papaano pala itong si Moises ay inatasan na sumulat ng 10 utos, ito rin palang si Isaias ay pinangusapan. Mga mahal, kung pagninilayan ninyo, hindi nyo maaabot kung ganang pagkatao lamang kayo. Subalit kung ganang nasa espiritu kayo ng katotohanan, mawawawaan ninyong lahat ng aking binabaybay. Matatangto ninyo ang lahat kung bakit ito siniwalat, sapagkat patotoo lamang ang bawat kaganapan sa lupa ay may nagbabadya, may nagsalita at nagpapaalala sa lahat ng mga anak ng Ama. At kung pagninilayan ng lahat ng tao na kumilala sa Kanya, tuwiran ngang ang salita niya ay walang pagkabula. Mga mahal, katotohanan ng sa akin tinuturan, sumainyo ang kapayapaan. Alalaong baga, anak ka ba ng Ama? Kinilala mo na ba siya? Nadama mo ba ang kanyang paghahari sa iyo? Huwag ka nang lumisan pa sa paghahari niya sa iyo. Bagkus patuloy mong mithing pagharian ka at patuloy mong makakamtan ang kalayaan at pagkalag niya'y itatakda rin sa iyo bilang anak na pinagmasdan niya, dinalisay hanggang kalagan kaniya. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Buhay po ba ang Ama? Kay buti ng Ama. Kay buti ng Ama. Tunay na kay buti niya. At kung pagninilayan niyo po ngayon, ano pa ba ang burol ngayon na mga dawaga na pagtatamnan pang mainam? Totoong nagaganap ngayon ay pinagsosogahan na lang ng kalabaw at baka. Tama po ba? At kung inyong pagninilayan, maging ang mga langaw pala'y naanyayahan ng Ama, na pagsasabihan niya
na pag-uutusan. Bakit kaya ang tao hindi niya mapagsabihan at totoong susunod sa kanya at tatalimang ganap na? Mga mahal, mapapalad pa ang mga walang isip, subalit nang narinig ang salita ng Ama'y sumunod, kaysa maraming pag-iisip na matalino't magaling sa salita ng Ama'y di makatalima. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal, maliwanag ang patuto, lahat ay may pagbabago, kaya gawin niyong mithiin na magnasang magbago. Buhay ba ang Diyos? Mayroon po bang hindi kayang baguhin ng Ama? Mayroon po bang hindi mapagbabago siya? Mayroon po bang hindi siya magagawa? Lahat ay kayang gawin niya, mga minamahal ko. Kaya sa inyong lahat, ang may pandinig ay nakarinig. Buhay po ba ang Diyos? Welcome, kapatid. Purihin ang Ama. Salamat. Salamat sa iyo na sa tuwinang nababasa ko yung pag-accept nyo sa mga message na hinanamnam ninyo at binabahagi ninyo sa inyong kapwa. Dakila ang Ama. Lugod na lugod siya sapagkat ang bawat nabahaginan at tanglawan at nakadama, nakakakilala sa Kanya, bagamat wala sila sa dakong ito. Kaya maraming salamat. Buhay ba ang Diyos? Mayroon po bang masakit na hindi mapaghihiluman sakit? Po? Mayroon po bang gutom na hindi mapaghihilom ang gutom? Mayroon po bang marumi na hindi malilinisan? Mayroon po bang kulang na hindi mapupunuan? Mayroon po bang labis na hindi maawasan? Mayroon po bang nadidimlan na hindi magliliwanag? Naku, tunay at katotohanan po. Ang lahat ay may kaangkop, kalapat na salita. Kaya nga't sinabi ng Ama, kung ikaw man ay naligaw, maaring maituwid ko. Kung ikaw may nagkasala, maaring patawarin ko. Kung ikaw man ay nalayo, maaring ilapit ko. Kung tatanggapin mo lang ako, anak ko, makikilala mo kung sino ako. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap. May tanong po ba sa unang pagbasa? Sa unang tipan na binahagi sa inyo? Wala po sadyang maitatanong na kulang iyan. Sapagkat kompletos ricados, kung magtimpla ang Ama, kung magluto siya kay sarap, malinamnam, matamis, tama ang timpla. Hindi maalat, hindi matabang, hindi mapakla, hindi maasim, tamang-tama. Kaya kung tatanggapin at kakainin ganap ng mga anak niya, tuwirang masasabi nilang, kay sarap magmahal ng Ama. Buhay ba ang Diyos? At upang patotohanan ng salita'y walang pagkabula, naganap sa panahon ni Maria. Buhay ba ang Ama? Nang ika-6 na buwan na ang pagdadalang tao ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Wika niya. Sumasayo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap
at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." Maliwanag ang katotohanan, ang binabang naghari sa lupa ay walang katapusan ng paghahari. Yaoy walang dilit iba ang isang pinaglihi ng babaeng dalaga na tinawag na Emmanuel, na ang ibig sabihin Mesiyas, sumasa kanya ang Diyos. Nang lumaki ay tawagin ng Jesus bilang Kristo, na nagkatawang tao, tumubos ng kasalanan ng tao. Upang mapatotohanan ang salita, ilang mang taon ang lumipas, hindi pa rin ito magkakabula, sapagkat ang nagwika ay buhay na amang dakila. Mga mahal, may nagsabi na ba sa inyo na kapwa nyo, subalit katakataka, bakit na sinabi ito sa iyo? Ikaw ay magbata, manalig ka sa Ama. Isang araw makalalaya ka rin at makakaulag po sa hirap ng buhay. Pinagtawanan mo ba siya? O tinanggap mo yaw at pinagtiwalaan? Mapalad ka, sapagkat kapwa mo magagamit na anghel para sa iyo. Sapagkat kung hindi mo nababatid yaon, maaring may magpaulat sa iyo at magmulat sa katotohanan na kapag narinig mo tinanggap at di ka nag-alinlangan, patototohanan ng Ama, siya'y buhay sa mabuting salita, nagkakaroon ng buhay. Buhay ba ang Ama? Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Ang kaganapan noon, ngayon at kailanman ay hindi mapaparam at walang pagkakaiba. Kung paano noon ay humihirang ang Ama, sa panahon ngayon, ang Espiritu'y may hinihirang siya, at sa mga susunod pang panahon, upang pakilala niya na habang may buhay, at ang mga anak niyang may buhay na binuhay niya, ay di nawawala ang kanyang salita. Sumainyo ang kapayapaan, pagpalain kayo, mga minamahal ko. Nagkaramaniyahan na. Nagkaramaniyahan na. Nagkaramaniyahan na. Buhay ba ang Diyos? Buhay nga po ba ang Diyos? Mayroon po bang imposible sa Ama? Kaya kayong naghahangad ng anak, manalig kayo, na walang imposibleng anak ay ibibigay. At yun namang marami ng anak na ayaw nang magkaanak, laging dumadaing, hinaing ng hinaing. Sa hirap ng buhay, nabuntis pa ako. Bakit nagpapasiping ka? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Na malaking kaibahan naman kay Maria. Walang sumiping, subalit nagkaroon siya ng anak. Kaya yan ang malaking pagkakaiba na ginusto ng Ama na ipakitang walang imposible sa Kanya. Kaya nananalig ka ba sa walang imposibleng kaganapan? Aba, ngumiti ka na. Sapagkat ilang araw man ang Pasko, may imposible bang gumawa siya ng sorpresa at hiwagang mabibigay sa iyo? Aba, kung mananampalataya kang tapat, lagi kang nakatuon sa gayong kaganapan at lagi kang umaasa sa kanyang hibalat hiwagang gawa, sa kanyang mapagpalang salita. Buhay ba ang Ama?